welcome back to our Tutok Podcast. Yay! And I'm your today's host. I am Nurse Bern. Together with, I'm Haya, Abby, Julia, Janine. And today we were going to talk about CKD or the chronic kidney diseases. Yeah. So, according to the statistics here in the Philippines, around 7 to 13 million Filipinos already have a CKD diseases in different stages. And based on the data of the Philippine Society of Nephrology, about 57.44% have already CKD within the age group of 20 to 59 years old. So meaning, hindi lang matatanda ang mga nakaka-affect nito, kundi pati din ang mga kabataan. So, guys, can you share different knowledge about CKD? So actually, yung mga expert natin, sinasabi nila na nagkakaroon na talaga tayo ng mga younger patients. So dahil sa mga unhealthy lifestyle natin, halimbawa na yung pagkain natin ng mga alat, syempre hindi talaga natin may iwasan yan sa diet natin. Yung mga sugary drinks, sugary drinks, obesity, paninigarilyo, so yung lack of exercises din, especially yung mga younger generations natin, more on mag-gadget sila, tablet, laro, so sa bahay lang sila. Kasama na rin dito yung pagkakaroon din natin ng diabetes at saka na rin ng hypertension. So, meron din tayong mga reports na, alam niyo ba, pabata na ng pabata yung mga nagkakaroon ng kidney diseases. So, dahil talaga to, especially ngayon sa mga poor diet or unhealthy lifestyle nila. So, very important talaga na magkaroon tayo ng healthy lifestyle, magkaroon tayo ng regular check-up, pati na rin yung early screening para syempre may iwasan natin yung pagdala ng CKD. So, I guess it's the daily food habits. Yeah, speaking of the daily food habits, bukod sa daily food habits, sa mahal na mga presyo ng mga bilihin ngayon, sa mahal na mga gulay, tapos wala pang tayo magluto, talagang more on parang choices talaga ng mga Filipinos na mga instant noodles, mga candles, lalo na sa ating mga college na nagdo-dorm, ganun, wala namang kaya, wala tayong time magluto, puro instant na canned goods. Since sila lang sa dorm nila, wala silang kasamang parents, so, syempre, mas nagsasettle sila kung saan mas madali, mas time affordable. So, syempre, noodles, yung mga madali lang lutuin, hot dogs, which can causes ng paglalag. Sa mga younger generations din kasi natin, syempre, pag nagpe-prepare yung mga magulang nila ng baon, time-consuming kasi kapag nagluluto pa ng mga ulam, di ba? So, nasanay na tayo na kapag pupunta ng school, yung mga baon natin, mga processed foods, yung mga taste buds din ng mga bata ngayon, hindi sila masyadong magulay, sanay na sila sa mga maaalat na foods, yung mga noodles. Di ba? So, parang practicality over. True talaga. Like, di ba nakikita niyo sa mga pinsan nyo na maliliit? Di ba usually nuggets yung mga binibigay nila? Tayo mga minsan na puro process yung ulan na. And then, ano siya nasa trend siya di ba? Kita niyo naman sa block up. Doon pa lang. Very rampant ng mga food choices na pwede mo bilhin anytime. Tocino, yung mga ham na process, puro ganun. And it's readily available. It can be availed by different age groups. Tsaka kasi ang dali lang nila ma-access, like, sa tindahan pa lang, groceries malapit. Tsaka alam niyo yung mga samyang, bulldog, dahil lang sa K-drama, di ba? Yeah. Mga K-drama addicts. So, parang align tayo dun sa mga influence. Sila, which is puro fats, din naman kasi samgyup, diba? Yung mga boba, matamis. So, hindi, nasa sa atin lang talaga. So, hindi, nasa sa atin lang talaga yung decisions and it's our choices that we make. So, with those kwentuhan so, ano nga ba talaga ang CKD before we further dig deeper into that? So, yung CKD nga, so, as the name suggests, it is a chronic kidney disease. So, ibig sabihin, yung nangyari dito, yung condition ng kidney natin is unti-unti siya lumalala hanggang sa hindi na siya mag-work properly. So, and because yung kidney natin is yung one that is responsible for filtering those wastes. So, kapag na-damage sila, naiipon na doon yung toxins and wastes sa kidney.
So, do you know anything about the functions of the kidneys? Okay, so bago tayo mag-proceed doon, linawin muna natin yung purpose and function ng kidney. So, ang kidney kasi, ang ginagawa niyan, siya yung nag-remove ng excess water tsaka ng toxin sa body. And then, kapag gano'n, na parang, kapag ang katawan natin, like marami na siyang chemicals like such as yung sodium and such, pag gano'n, na sobrang na sila, nag-filter yan ng kidney through release ng urine sa katawan. So, also, yung kidney din, ang purpose din yan, binabalance din yung parang acid base. So, kapag sobrang acidic na yung ating blood pH, ayan, nire-regulate niya yung kidney. So, all in all, yung pinaka-function niya, siya yung parang nagre-regulate ng parang chemical balance ng ating katawan. And with that, pag ang kidney natin kapag nasira, marami siyang pwedeng maging sakit na mangyari sa atin. So, pag ganon, meron yung mga iba't ibang causes, like kung ano yung mga pwedeng maka-apekto sa pinaka-function ng kidney. So, like, meron ba kayong guys, kung ano yung pinaka-cause ng kidney So, what do you guys think? Yeah. What about the major functions or major causes rather to have CKD and how they can contribute to this disease process? So, isa tsaka sa pinaka-leading causes ng CKD talaga is diabetes mellitus. So, lahat tayo, halos sobrang daming mga Pilipino merong diabetes mellitus. So, mga na-encounter pa nga lang natin sa mga hospital duties natin. Kada patient natin halos merong diabetes mellitus talaga. So, nagiging lead cause ito ng CKD kasi kapag mataas yung blood sugar ng isang tao, naapektuhan nito yung tiny blood vessels. So, nadadamage ito yung nephron sa kidney natin. So, yun yung functional unit sa kidneys natin, yung nephrons. So, as time passes by, kapag laging mataas yung blood sugar ng isang tao, ay lalong lalala yung pagdadamage sa kidney natin mismo. So, nag-lead ito sa pagka-fail ng pag-filter ng waste ng kidney tsaka ng mga pag-remove ng mga excess na fluids and toxins sa katawan natin. So, yung may mga kamag-anak ako na fortunately namatay dahil may diabetes mellitus sila tapos parang nag-progress siya, naapektuhan yung kidneys nila, nagkaroon sila ng CKD na parang stage 4 na yata. Tapos, sobrang taas ng creatinine nila nung sinugod na sila sa ospital. Tapos, ayun, doon na nababawian ng buhay dahil nga ganun. Hindi na napapansin na mataas na yung creatinine, na apektuhan na yung kidney. Pati rin sa lola ko, na-apektuhan na yung kidney niya nung hindi namin alam na mataas na pala yung blood sugar niya. Kaya kailangan monitor din talaga yung blood sugar tsaka laging chinecheck din talaga, lalo na sa mga may diabetes mellitus. Especially dun sa mga older adults. Kasi, di ba pag mga older adults, very against sila lagi sa mga pa-hospital, gusto nila sa bahay lang. At saka parang rin sila sa financial Pag may dinadaan sila, di agad na sila kasi isip nila yung bayad, babayaran nila, yung mga gamot na gagamitin, so may bayad din. Kaya usually sila talaga yung mga lumalala yung ganyan. Kasi napunta lang sila ng ospital kapag super lala na talaga. Super masakit na. Kapag may nararamdaman na sila. Hindi natin na ma-manage siya dahil pwede talaga siya mag-progress. Usually, yung mga patients natin na ganyan is almost level 3, stage 3. So, yun na talaga. Yun talaga nila. Nagkukulat na talaga sila. Napaka-hospital na sila, parang huli na lahat. Ganoon. Tapos, sobrang kataas pa yung bill kasi nga hindi masyadong sa solusyon ng kulang. Kasi sa una parang isinasawalang bahala lang nila, kaya pa nila. Kaya sila lumalala yung sakit nila. So, I think other than diabetes mellitus, we also have hypertension as one of the
major causes to have a CKD, since as we all know, kapag mataas ang blood pressure, nasisira or nasa-stress ang blood vessels. So, kapag nasira or na-stress na ang blood vessels in the kidneys, it can eventually lowers the blood supply, which therefore decreases the kidney function and the GFR. So, do you know anything pa? So, sa sinabi mo nga, cardiovascular diseases can really contribute to CKD. Since yung heart natin and yung kidney natin, they were closely together. Yeah, very related So, sila. yes. So, kapag nagkaroon tayo ng reduced pumping ability sa heart natin, syempre, may-reduce din yung blood flow papunta sa kidney natin. Gaya ng sinabi ni Miss Byrne. So, kapag na-reduce yung blood flow papunta sa kidney natin, pwede ngayon magkaroon tayo ng reduced blood flow, reduced circulation papunta sa mga kidney tissues natin. So, madadamage yun over time talaga. Yeah, so, as yung na-mention nyo nga, diba, hypertension and diabetes. So, isa pang factor natin na nagko-contribute dito sa disease process natin is obesity. Since obesity nga can lead to hypertension and diabetes. So, aside from that, yung obesity kasi, it can cause extra workload sa kidneys natin. So, since nag-cause siya ng extra workload, so nagkakaroon tayo ng hyperfiltration and syempre, gradual increase ng damage natin. So, parang parang lahat ng sakit na sinabi nyo, like yung very causes ng kidney diseases, parang lahat siya connected sa circulation ng blood and in which na parang naapektuhan yung pinaka-purpose ng kidney. Like yung sinabi kanina na ang function talaga ng kidney is yung removal ng toxins sa blood and also yung balance ng acid-base dun sa pH ng blood. And pag nasira yung mga yung na-apekto, mayroong mga factors na nakaka-affect dun sa circulation ng blood such as yung hypertension, tsaka yung obesity, mga ganun na factor. Parang kapag nag-progress yung mga problem na yan, or yung kapag mas matindi, yung magsabay-sabay sila, doon nagsisimula yung sakit na chronic kidney disease, and doon na nadadiagnose na meron na siyang stages yung isang tao ng ganun sakit. Yeah, and yung yung obesity talaga, very laki talaga ng factor na nakakontribute niya sa CKD natin. Since kapag diba obese tayo, syempre nag-increase yung risk natin for diabetes, also hypertension. So kapag pinagsama mo yun, syempre nagkakaroon ng gradual damage nga doon. So dapat minamanage din natin yung diet natin, yung lifestyle natin, and yung pag-maintain natin ng pagkain ng healthy foods. So, it's really the lifestyle talaga. Yeah. Grabe, parang lahat ng mga usual tsaka mga common diseases na na-encounter natin sa ospital, ng mga patient, yung mga sakit na yun talagang super connected sa CKD. Especially yung diabetes. Pansin nyo ba na kahit sa part tayo ng ospital sa OR, sa mga ward, lagi talaga tayo naka-encounter ng patient ng diabetes. Yes. Or kung hindi nila present condition, nasa history na talaga nila yung diabetes, hypertension. Tapos, mostly pa yan, hindi nila alam, magugulat na lang sila na, diabetic pala ako. Yun. Meron na pala akong CKD, hindi ko alam. So, can you guys share how the CKD happens? So, ang CKD kasi is nangyayari siya pag na-damage yung nephrons natin. So, nephrons is, yun yung mga functional units sa kidneys natin. And so, alam niyo ba na meron tayong 2 million nephrons sa kidneys natin? At doon, yan ang anapin natin. Tapos, kapag na-damage yung nephrons natin is bumababa yung glomerular filtration rate sa kidneys natin. In short, is yung GFR. So, kapag bumaba yung GFR is nahihirapan yung kidney na ma-filter at maialis sa katawan natin yung mga waste products like yung mga urea, creatinine, and yung other fluids. And kapag nangyari yun is maaaring magkaroon tayo ng mga fluid overload and electrolyte imbalance. And
Usually, yun yung mga nasa SPs natin kapag merong problema sa kidney yung patient natin, right? And kapag nangyari yung mga yon is mag-lead din yung mga yon into hypertension and pwede rin magkaroon ng electrolyte imbalance. So, kapag nagtuloy-tuloy yung pagka-damage sa kidney natin na yun is nagpa-progress siya lalo into kidney failure. So, that's how the CKD process. Okay. So, since na-mention mo nga yung electrolyte imbalance, I think that's one of the common problems into the CKD patients. Since, especially, hyperkalemia or mataas na potassium levels sa body, since that can usually cause cardiac arrhythmias. So, having an imbalance in electrolytes, it can also lead to sodium imbalance, calcium imbalance, and also metabolic acidosis, right? So, that's why it's very important to monitor the lab values of these patients with CKD. Yeah, so speaking of the laboratory values, so nagkakaroon tayo na sa gaya na nabanggit ni sa atin kanina, so yung sa GFR natin. So, ulitin lang natin ano ba yung GFR. So, yung GFR is the glomerular filtration rate. And it's important since yung 5 stages of CKD natin is nakabase sa GFR natin. Yeah. So, first ano nga ba yung normal na GFR natin? So, yung normal GFR po is 125 per ml per minute per 1.73 meters squared. So, sa 5 stages of kidney natin, nakaka-apekto yung level of GFR natin per stages. So, start tayo sa stage 1. Sa stage 1 kasi, yung GFR natin is greater than or equal 90. So, dito nagkakaroon tayo ng kidney damage, pero normal pa yung GFR natin since greater than or equal 90 pa lang siya. So, dito mild and hindi pa tayo nakakaranas ng mga symptoms. Then, kapag naging stage 2 naman na, yung GFR natin is bumababa siya, nagiging 60 to 89 na lang siya. Dito naman, meron na tayong mild decrease sa kidney function. Then, kapag mas bumaba pa siya, magiging stage 3 na siya. So, dito, nagkakaroon na lang tayo ng 30 to 59. So, anong nangyayari dito? Moderate na yung decrease sa kidney function natin. And this is when we experience symptoms na. So, yung mga symptoms, i-elaborate pa natin siya later after ng stages para malaman din nila kung ano yung nararanasan natin sa pag nagkakaroon tayo ng CKD. So, magiging aware sila sa mga symptoms din. Then, kapag naging, sa stage 4 naman, super baba na nito. So, dito, nagiging 15 to 29 na lang yung GFR natin. So, ang baba, diba? So, dito, severe na yung decrease sa kidney function natin. So, at risk na rin tayo, syempre, magkaroon ng iba pang complications. Then, yung last stage natin, super baba. Ang nagiging GFR natin dito is less than 15 na lang. So, imagine ang baba, diba? Dito, since ito na yung dulong stage natin, ito na yung tinatawag natin na end-stage renal disease. So, dito ito na yung kidney failure. Yung familiar naman lahat kidney failure. So, nagkakaroon na tayo dito ng dialysis. Diba, ang hirap ng dialysis ngayon. So, marami na rin tayong nakikita ng dialysis center. So, nakakalungkot lang dahil namin ng may CKD. Then, possible, magkaroon na rin tayo ng kidney transplant. And alam mo ba, share ko lang, yung lolo ko kasi, 84 years old na siya. Kaka-turn na lang 84. And he was diagnosed CKD, chronic kidney disease. Pero according naman sa doctor niya, hindi naman siya for hemodialysis or HD. Pinescribe lang siya ng supplements since pwede pa naman daw maagapan or maayos yung kidney disease na with this medication. So, do you guys know what are the common signs of CKD? So, pag sinabi kasi natin CKD, yung common symptoms niya includes edema, fatigue, may nausea din. Also, meron tayong decrease in urine output and hypertension. So,
this is very important, especially nga for CKD patients, since there are many things that they should watch out for, especially in their mental status. So, kapag altered yung mental status nila, of course, present din yung pagkalito nila, and also we have edema. So, syempre, namamana sila, yung mukha nila, and we also have imbalances. So, yung mga imbalances na to, most commonly is we have yung sa high potassium nga. So, di ba pag mataas yung potassium ng patient, since yung mga CKD patients nga can filter those fleces, so hindi maayos yung work ng kidneys nila, of course, nagkakaroon sila ng imbalance. So, nagkakaroon sila ng panghihina at yung irregular heartbeat, so present yan. To also have oliguria. So, yung mga patients natin, hindi na sila nakakaihi or nahihirapan sila umihi. And then, you also have uremia, pagsusuka, or pangangati ng katawan nila. So, very important. So, kapag may mga signs na ganito, so very important na dapat nagsisik na sila ng medical or health care para maagapan agad nila yung ganitong situations. So, kaya pala yung lolo ko, hirap na siya talagang kumindi. So, I get, nakikilala na. Yes. So, sa mga sinabi niyo din, no, like yung very problem talaga ng mga person na na-diagnose ng CKD is hindi nila alam na yun na pala yung sakit nila. Kasi yung symptoms din yung sinabi mo, like yung nausea, tsaka yung fatigue. You know, very common, Oh, right? very common. Like, hindi mo siya masasabi na kapag may ganun ka, meron ka yung CKD. Like, akala nila like parang pagod na sila sa work or parang kulang lang sila sa tulog, pero yung pala ano na pala siya, symptoms na pala siya ng CKD. Tsaka yung kagaya kanina, yung pagsusuka, at saka yung pagkawala ng ganong pagkain. Yeah. Hindi nila alam na meron na pala silang CKD, akala nila ay parang wala lang sila sa hulog ng ano, like hindi lang Kulang lang sa sila, tulog. oh, wala sa tulog, like parang hindi lang talaga nila Fatigue yung, lang. yung pagkain yan, yung pala CKD na siya. So, importante na malaman talaga yung mga isang tao kung meron silang CKD. So, yung mga test na ginagamit para malaman kung meron na silang sakit na to, pwede sila magpa-test ng creatinine tsaka ng BUN or yung blood urea nitrogen. Kasi itong mga substance na to, ito yung usually na filter talaga ng kidney. So, kapag mataas yung levels ng creatinine tsaka ng blood urea nitrogen sa katawan, possibly or more likely, meron na talagang CKD yung patient. And then, also, yung ito pa test na pwede malaman kung meron ng CKD is yung very usual na pinapatest natin mga Filipinos, yung urinalysis. Kasi hindi ba medyo required siya sa work and ganyan. Pag nagpa-urinalysis kasi, meron dyan part na itetest nila kung merong protein yung sa urine ng isang person. So, kapag nag-positive siya doon, possibly na meron na din siyang CKD. So, kapag na-test na gano'n, na meron silang protein doon, pwede na silang magpa-test for the screening kung meron ba talaga silang CKD. Yeah. And yung CKD kasi, ang hirap niya talagang malaman, especially na dun sa mga walang knowledge, ano ba yung nagpapalala ng CKD. For example, di ba sa sodium and salt natin, di ba, since sa CKD nga, since di na nga nagana yung kidneys natin, di ba, pag nagtitake sila ng maraming sodium or salt, of course, nataas yung BP nila or nagkakaroon sila ng pamamanhid. So, hindi nila alam na yung kinakain pala nila ng toyo, patis, mga processed foods, saka chichirya, yan yung nagpapos ng pagtaas ng BP nila and paggala ng CKD. Meron din tayo sa phosphorus. So, yung phosphorus, di ba, especially sa matatanda, akala nila healthy yung pagkain ng saging, kamote, yan yung mga ganyan. Akala nila okay yan. Pero pag sobrang dami kasi, very toxic siya. Especially nga kung may awareness ka na sa sakit mo na CKD. So, since nagpapataas nga siya ng potassium sa katawan natin, especially very straining siya dun sa kidney natin kasi nga hindi na siya nagana, which causes those irregular heartbeats and weakness sa katawan natin. And then, meron din tayo sa fluid, which is very important sa mga nagda-dialysis. So, dapat nililimit nila to, like yung sa tubig, sabaw, or yellow. Kaya 1 liter na Yeah, sa mga dialysis or edema ng patients natin. And then, may gusto pa ba kayo i-share?
So, yung mga ganun kasi, kapag nalaman nila na may CKD, dapat minamanage na talaga nila kaagad yung sakit nila. So, firstly, ganun, sa management ng CKD, syempre kailangan, pag nagpas na sila, kailangan, more likely, pwede na silang magpa-check up sa mga doctors. And pwede na silang magpa-check up sa clinic, sa kanilang community. And ano pa ba yung possibility nila ng management ng CKD nila? Speaking of management, kabilang dyan yung mga pag-control ng high blood pressure at pag-control ng blood sugar. Kasi as nabanggit nga natin din yun sa mga causes ng CKD, yung mga yan, so kailangan kontrolado tsaka manage muna yung dalawang yun. Sa high blood pressure, sa pag-manage nun, pagbawas talaga ng maalat na pagkain, kasi nga, ang pagbawas din nun ay pwedeng makapag-decrease ng blood pressure kahit papano, tsaka makapag-decrease kahit papano ng possibility for CKD. And then sa blood sugar naman, sa pag-manage at pag-control nun, is maganda sana talaga kung kahit wala pa tayong diabetes, ay monthly check man lang natin yung blood sugar natin. Kung halimbawa ako, may pang-check ng blood sugar yung lola. Hiniram ko talaga siya. Oo. Every month talaga nag-check ako para syempre ma-aware ng maaga. good practice. Lalo na rin kapag may history talaga na. Meron talaga sa blood. Yeah. Tapos, like, dapat sa pag-manage ng blood sugar, dapat tama lang talaga yung pagkain natin ng mga kanin and sugar products, mga ganito. Tapos, ayun, last guys, add ko lang din pala, since na-mention nga ni Abby na yung sa diet and sa medicine. So, basically kasi kapag CKD, yung diet talaga yung parang medicine natin dito. Since yung medicines natin parang siya lang yung protection natin against CKD. Since yung mga BP meds like losartan, nandun lang siya para protektahan yung kidneys natin, like yung mga post-pate binders, diba? Importante siya kasi itong mga post-pate binders na to, ito yung nag-help sa kidneys natin para hindi siya ma-absorb. And also yung iron, para if mababa yung dugo, so importante din siya dito sa CKD natin. So, ayan din yung mga importante din talaga, yung ma-check yung labs. Kasi nga, since tulad na sa lola ko, meron siyang hypertension and diabetes. Sa dami-dami ng gamot niya, hindi niya alam na yung mga gamot pala na yun is nakaka-apekto na too much sa kidney. Yung mga side effects, adverse reactions, gano'n, nakaka-apekto na pala sa kidney. So, nung nalaman talaga namin yung mga labs na yon, sabi ko talaga, patingin na tayo kay sa doktor mo para like maiba yung medicine. Kasi meron mga alternative medicine sa hypertension, sa diabetes na hindi naman masyadong makaka-affect sa kidney. So, kailangan talaga monitor talaga lahat ng mga And since na-mention mo nga yan, I think the nursing responsibilities, so we as the future nurses, first, we should really monitor the intake and output of a CKD patient as well as the daily weight and to check for any edemas. And we also should watch out for any fluid overload or electrolyte imbalance. And I think one of the most important is to give them a health education about their medications, their diet, and a healthy lifestyle. Yeah, and huwag din natin kakalimutan bigyan ng advice, especially yung mga older patients na dapat never sila nagsa-self-medicate, especially yung mga may cases na ng CKD, especially may pain sila nararamdaman, mag-take sila ng NSAIDs, di ba NSAIDs like ibuprofen or methanamic is very toxic sa kidneys. As much as possible, masyado tayo mag-go agad into drinking medications without consulting any doctor. Yes.
Tapos encourage din na yung sa mga patients ng ECKD na kapag meron na silang symptoms or signs na nakikita or nararamdaman, kailangan mag-verbalize na nila agad yun. Like, pwede na silang magpa-check up kaagad. Kasi para maagapan na yung kaagad yung CKD, para hindi na siya mag-progress. Although prevention is better than cure. Nice. Although parang to think na parang ang CKD is parang silent killer siya kasi True. yung common symptoms na Parang parang symptoms and Gusto gusto na na very unaware na yung parang malalaman mo lang siya kung kailan malala na yung stage. Unless, lagi kang nagpapalabs, lagi kang nagpaponsult ng monthly check-up na pwede lang yung Ang hirap na talaga, lalo na kapag nasa dulong stage ka na. Kasi dialysis ka na lang lagi. So, hindi na Worst na yung life mo talaga. And so for our future nurses, so lagi natin tandaan na CKD is progressive. So dapat magkaroon tayo ng early management para kahit papaano pabagal natin yung progression ng sickness. So importante din na malaman natin yung pathophysiology as well as yung mga stages natin para alam natin, so para alam natin paano natin mamamanage each patient na ma-handle natin. So, that's all for our Group 2 talk. And I hope you learned something from all of us. Yeah. Thank you guys for watching. Thank you so much! Para maiwasan din yung mga CKD is makikigaya tayo sa mga sikat-sikat ngayon ng mga meal prep. You know that, guys. Ang dami ngayong mga bodybuilder. Ladies, love me. I've got a big wig. Mga nag-gym, ganun. Makiuso tayo, guys. Sobrang uso yung mga hiking, gym, meal prep. I-prepare na natin lahat ng mga gulay, baby. Iwasan nyo din yung drinks. Iwasan nyo din yung drinks. Yes, okay sa guys sa amin, guys. Iwasan yung drinks. Na matamis. I love it.